Handa na ako, handa na ako. Malakas ba yung boses ko? Okay. Malakas. Pastor Bal, ready ka nang matanong? Pastor Bal, Ready nandiyan ka na ba? yung sagot. Yes, ready na yung sagot. Okay, ito una kong tanong sa'yo. Ang tanong ko, tanggap mo ba yung sinabi ni Pablo na may kasalanang tumitira sa katawan niya? Tanggap mo ba ito o hindi, categorical? Ang tanong ko, hindi ko tanggap. Ang sagot ko, hindi ko tanggap. Oh, Hindi daw niya tanggap okay. yung question. Ngayon, sabi ni Pablo sa Roma 2 ng Roma 7 ng 20, sabi ni Pablo, merong kasalanang tumitira sa kanya. Ang sagot mo, hindi mo tanggap. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggap yung sinabi ni Pablo. Tama ba ito? O mali? Categorical. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, Objection, moderator. ang Objection. dito. Kaya nga hindi ko tanggap Objection. yun. Kaya nga hindi ko tanggap Objection. yun. Kung tatanggapin mo yan, Moderator tayo. Okay. Object mo, ma-repro. Kung ang tinatanong ko, sabi niya hindi niya tanggap yung sinabi ni Pablo eh. Kaya tinatanong ko siya, tanggap niya ba ito? Yung sinabi ni Pablo. Hindi ko tinatanong yung pangunawa ko. Tanggap niya ba yung sinabi ni Pablo o hindi? Categorical. Okay. May counter ka, no? Pastor Bal, may counter ka ba? wala na akong ika-counter. Wala Sasagutin ka ko na na lang natin. kasi ang sagot ko, Sige, no. pakisagot po, No, ang pakisagot. sagot ko. Categorical muna, categorical. Okay. Grace. Ang sagot ko is no. Hindi ko tanggap yung tinatanong mo to na yung kasalanang tumitira na yon. Hindi ko tanggap yun. Kasi kung sasabihin ni Pablo, hello, welcome, Sin, Okay. halika rito, Sin, Okay. halika rito. Next question. Pari tayo, magkaibigan tayo. Okay, next question. Sabi ni Pablo, Tanggap. okay, next question. Okay, next Sabi ni question. Pablo, kung nagagawa ko ang hindi ko ibig, ay hindi na ako ang gumagawa nito. Sabi niya, hindi na siya gumagawa, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sabi ni Pablo, may nagagawa siyang hindi niya ibig, yung kasalanang ang tumitira sa kanya ang gumagawa nun. Tanggap mo ba yung sinabi ni Pablo na ang gumagawa nun yung kasalanang tumitira sa kanya? Tanggap mo o hindi, categorical? Okay, ang sagot ko, yes. Ang sagot ko, yes. Kasi Amen. nung una, ginagawa talaga ni Pablo yon. Kaya hinubad niya na yon. Sabi niya, huwag tayong magbulaan sa isa't isa, bro Mario. Na hinubad. Okay, next question, next question. Tao, bakit sinusuot mo ulit, brother Okay. Mario? Next question. Okay, next. Kanina, nung tanungin kita, yung sinabi ni Pablo, tanggap mo ba? Sabi mo, hindi. Nung tanungin kita ng pangalawa, yung pa rin ang tanong ko sa'yo, sabi ko, tanggap mo ba yung sinabi ni Pablo? Sabi mo, tanggap mo, yes. Ngayon, tanong ko sa'yo, alin sa dalawa mong maling sagot, o sa dalawa mong sagot ang dapat namin paniwalaan, tanggap mo ba talaga o hindi? Kasi pabago-bago ko. Tanggap mo o hindi? Pareho na dapat ninyong tanggapin. Yung una kong sagot is no, kasi hindi naman welcome kay Pablo at wala siyang kinalaman doon sa salitang nais. Yun doon sa salitang nais, hindi niya ginagawa yun kasi nais ng kasalanan yun eh. Yung kabila naman na sagot ko, yes, kasi sa previous niyang buhay na dati si Pablo mang-uusig, kapitan siya. Okay, next question. Kaya yes. Okay, next question. Mahaba na, next question. Ang sagot mo, una, no. Ngayon, sagot mo, yes. O sige, dito na naman tayo sa yes kasi dalawa sagot mo eh. Tanggap mo yung sinabi ni Pablo na hindi mo tanggap. O doon na lang tayo sa tanggap mo. O ngayon, tanong ko sa'yo, yung kasalanan bang tumitira sa katawan ng tao, nananatili ba yon? Oo o hindi, categorical. Hindi siya nananatili dahil sabi ni Apostol Pablo, huwag kang magbulaan, Brother Mario, sabi ni Apostol Pablo, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao. O paano mananatili yun kung hinubad na? Okay, Sinuot mo uli. okay, tanong ko sa'yo, meron ka bang sitas na mailalabas na yung kasalanang tumitira kay Pablo ay nawala na? Meron ka bang sitas na mailalabas? Verbatim? Yes, meron akong mailalabas na kasalanan. Yes, meron akong mailalabas na kasalanan na may mailalabas akong sitas na wala ng kasalanan. Hindi, kay Pablo, na wala nang tumitira sa kanyang katawan na kasalanan. Meron ka bang mababasa? Verbatim? Meron o wala? Ako, hindi ako sasagot. Sagot ka, meron o wala?
Nakasulat, wala nang tumitira sa aking kasalanan, sabi ni Pablo. Paki-rephrase mo muna yung tanong mo kasi parang sapaw-sapaw. Moderator, paki-ayos niya yung tanong niya na wag Okay, moderator time. Pakilinaw daw ng tanong mo, Bro Mario? Hindi kasi sabi niya kaganina, nabulol siya, sabi niya, may ilalabas akong kasalanan. Parang umamin siya eh. Narinig yan sa bab ng mga tao eh. May ilalabas akong kasalanan. Ibig sabihin, hindi na ako dun pupunta sa nabulol ka. Ngayon, tanong ko sa'yo, meron ka bang mababasang sitas na sinasabi mo na si Pablo, Meron! Oh, sige. Meron! Asan? Sasagot ako, moderator ha. Sige. Hinahanapan niya ako ng talata. Go. Ito ang sagot ko, talata. Sabi ni Apostol Pablo, Roma 6:7, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Huwag nang maalipin pa. 12. Okay, ito tanong ko sa'yo. Sabi sa 7, Teka lang. pagkat namatay na ay ligtas na sa kasalanan. Next Okay. question. Ano ang mababasa dyan sa sitas? Hinubad yung dating pagkatao o hinubad yung kasalanan? Categorical. Ang dating pagkatao mo ay yan. pagkatao sa kasalanan, kaya sinabi ni Apostol Okay. Pablo, iyang datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Paano Okay. isusuot yan? Okay, ito, tanong. Okay, ibig sabihin, tinanong kita, sabi ko, ano yung hinubad? Datihang pagkatao o yung kasalanan? Ang sagot mo, ang hinubad pala yung datihang pagkatao, hindi yung kasalanan. Oo nga. Okay, nung tanungin ko siya, sabi ko, ano yung hinubad? Yung datihang bang pagkatao o yung kasalanan? Ang sagot niya, ang hinubad, yung datihang pagkatao. So lumalabas, hindi pala kasalanan yung hinubad. Ito bago kong tanong sa'yo. Tanong, ipagpapatuloy mo pa ba ang panloloko mo? No or yes? Ang sagot ko sa iyo, yes, ipagpapatuloy ko ang katotohanan at ginigiba ko yung mali-mali mong tanong. Objection, moderator? Objection? Objection. Sumasagot pa ako. Ang tanong ko sa kanya, ipagpapatuloy mo pa ba ang panloloko mo? Sagot niya, yes. Ibig sabihin, lumalabas, niloloko niya tayo. Nag-yes siya, ipagpapatuloy niya pa raw yung panloloko niya eh. Okay. Naintindihan ko, Mario. May counter ka ba, Pastor Bat? May counter ka? May counter ako kasi Okay. nasa debate kami. Ang debate, titindigan niya na nagkakasala pa rin siya. Ako naman ang tinindigan ko, hindi na nagkakasala. Natural, sasagot ako ng yes doon sa hindi nagkakasala. Kasi kung ang nagkakasala, hindi naman tama yan eh. Magkasala ka. Wait lang, Pastor Bal. Ang tanong kasi niya, Pastor magkasala Bal. ka dyan. Wait lang, moderator muna. Moderator muna, Pastor Bal. Ang tanong kasi niya kung magpapatuloy ka ba daw sa pagkakasala mo, sa pagkisinungaling mo, yes or no? Hindi, sumagot siya yes eh. Sumagot siya yes. Hindi na sa pag- Ayan, okay na. Moderator. Bro Mario, ang sagot niya ay yes, magpapatuloy daw siya. Okay. Ito tanong ko sa'yo. Ayan, malinaw ang tanong ko. Ang tanong ko, sabi ko, magpapatuloy ka pa ba sa panloloko mo? No or yes? Sagot mo, yes. Ibig sabihin, talagang magpapatuloy ka sa panloloko mo sa amin kasi yes ang sagot mo eh. Ngayon, eto na bago kong tanong sa'yo. Yan, tanong ko sa'yo. Yung bang kasinungalingan mo, dapat pa rin ba namin paniwalaan? Oo. Moderator, yung tanong niya kasi, wala na sa stand eh. Kasi sabi niya kasi... Bro, nahihilo na yung pastor. Wala na, hilo na. Ilabas lang. Wait lang, Bro Mario. Umamin na eh. Hilo na. Wait lang, Bro Mario. Pakalmahin mo. Nahihirapan na yan. Anong object mo, Pastor Bal? Nahihilo. Sabi niya kasinungalingan. Ilabas niya muna yung inilatag ko na kasinungalingan. Kasi ipinaamin niya sa akin sa pamamagitan ng categorical na tanong
na naglatag ako ng kasinungalingan. Ilabas niya muna, saan yung kasinungalingan na nilatag ko? Okay, nakuha na ng moderator, nakuha. May counter ka ba, Bro Mario? May counter ka? Ang sagot niya, counter ko, sabi niya, ilalabas ko yung kasinungalingan na nilatag niya. Sabi niya kaganina, sa harap naming lahat, sabi niya, umamin siya ilalabas ko na yung kasalanan ko. Ano siya, pumiyok siya Narinig yan ng mga nakikinig Sabi niya, ilalabas ko na yung kasalanan ko. Ibig sabihin, sinungaling talaga siya. Moderator time. Pumiyok pumiyok. Nahihilo na yan. Moderator time. Magro-rolling ang moderator, para bumusad tayo. Ang hatol ng moderator ay next question. Sige, next question na lang. Tanong ko sa'yo bago. Sa John 1:8 na sinasabi ni Juan na nagkakasala din siya. Nung isulat niya ba yan, born again na siya? Born again na siya o hindi pa categorical? Born again, yes, born again na. Si Apostol. Okay. Si Apostol Juan. Next question. Ngayon, sabi ni Juan dyan, aminado siya na nagkakasala pa siya. Tapos sabi mo, aminado ka na born again na siya nung isulat yan. Ibig sabihin pala, kahit born again ka na, pwede ka pang magkasala, tanggap mo. Kasi umamin ka ngayon Hindi ko tanggap ang gusto mong ipatanggap sa akin kasi ang born again, born of God, hindi nga nagkakasala. Kaya lang ang ginagawa mo, minamali mo kasi naghahari ang diablo sa'yo. Ang diablo kasi ang naghahari sa'yo, kaya ibig mo akong pagkasalahin. Kaya hindi ko matatanggap yung gusto mong ipatanggap. Okay, next question. Next question. Tanong ko sa'yo, sabi ko, nung isulat ba ni Juan yung John 1:8 na aminado siya na nagkakasala siya? Born again na ba siya dyan? Sabi mo, oo. Ibig sabihin, tanggap mo na kahit born again na, nagkakasala pa. Kasi tanggap mo si Juan, born again na siya, nang isulat niya, nagkakasala siya, sabi niya Tanggap mo, sabi mo. Ibig sabihin, lumalabas, kahit born again ka, ayon sa'yo, nagkakasala ka pa rin. Kasi tanggap mo, sabi mo, yes Tama ba ito o babaguhin? Tanong ko. Tama ba ito o babaguhin mo yung sagot mo? Moderator time. Oh. Anong object mo, Pastor Val? Ang gusto kasi ni Brother Mario, ipalunok niya sa akin yung stand niya na nagkakasala na minanan niya sa amang diablo. Hindi ko naman pwedeng Okay, nakuha na ng Pastor mo. Counter ako. Anong counter mo? Counter ako. Tinanong ko siya sa unang Juan ng 1:8 kasi sabi dyan ni Juan, nagkakasala pa siya Aminado si Juan, nagkakasala siya. Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, nung isulat ba ni Juan yung John 1:8 na sinasabi ni Juan na nagkakasala din siya, born again na ba siya? Sabi niya, yes. Ibig sabihin lumalabas, kahit born again na, pwede pang magkasala ang tao. Sabi niya, tanggap niya Kaya tanong ko sa kanyang bago, babaguhin niya ba yung sagot niya? O tanggap niya, categorical? Wait lang, moderator. Nakikinig kasi sa kabila ko. Okay. So, Babaguhin niya ba yung sagot niya o tanggap niya? Categorical. Yan din yung dalawa. Nakuha ko na. Okay. Wait lang. Ang hatol ko ay pakilinaw ng tanong sa kanya. Linawin mo. Okay. Ikaw yung tanong, Bro Mario. Okay, ang tanong ko sa'yo, sabi ko, sa John 1:8, aminado si Juan na nagkakasala siya. Aminado si Juan. Sa John 1:8, tanong ko sa'yo, nung isulat niya ba yan, born again na siya? Sabi mo, yes. Ibig sabihin, aminado ka, ikaw mismo, na kahit born again na si Juan, nagkakasala pa siya. Kasi nga, isinulat niya yan, born again siya, aminado siya na nagkakasala siya. Sagot mo, yes. Tanong ko sa'yo, babaguhin mo ba yung sagot mo? Magiging no ka ba o yes pa rin? Categorical. Ang sagot ko sa categorical ay none of the above. Wala sa option ang sagot ko, Sir Moderator. Okay, next question. Okay, kung wala sa option yung sagot mo, wala sa yes or no, ano ang dapat naming paniwalaan? Tama ba na si Juan aminado siya na siya ay makasalanan at nagkakasala pa at born again na siya nung sabihin niya to at isulat? Tama ba si Juan o mali si Juan? Categorical. Pakilinaw lang natin. Wala na, hindi na makasagot. Nahihilo na si Pastor. Hilo na. Moderator time. Hilo na yung Pastor. Hindi na kaya sumagot. Wait lang, huwag kayo magsabay. Wait lang. Okay. Hinihingi ng kabilang panig, Pastor Val, na pakilinaw daw ng tanong
tanong mo, Bro Mario. Okay, pangatlo na to Pangatlo na to. At sabi ni Juan, sa unang Juan ng 1 ng 8, aminado siya na nagkakasala si Juan na aminado siya sa kanyang sulat. Tapos sabi mo, nung isulat to, born again na siya. Ibig sabihin, kahit si Juan ay nasa Diyos na, sinasabi niya sa kanyang sulat na makasalanan din siya. O ngayon, tanong ko sa'yo, tama ba si Juan o mali si Juan na nagkakasala siya? Categorical. Wala sa option kasi ang tanong niya mali-mali. Halo. Hindi na makasagot, Saan bro. naman nakakita ng tanong? Categorical, tama ba si Juan? Mali si Juan? Okay, wala daw sa Biblia, Bro Mario. Next question lang, hatol ng moderator. Okay, ito ang bago kong tanong sa'yo. Sabi sa unang Juan ng Gis, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, o sabi ni Juan, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. Ngayon, aminado si Juan na nagkakasala siya tapos nung tanungin kita, born again na siya nung isulat to. Aminado si Juan na nagkakasala na siya. O tanong ko sa'yo, tama ba si Juan na pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, sinungaling ka? Tama si Juan doon o mali si Juan? Categorical. Okay, sasagot ako. Tama si Juan. Amen! Yung verse 7. Ito nilagay sa verse 7. Ito, ang sagot ko, verse 7 na. Para lang masagot ko yung categorical mo. Verse 7 ang sagot. Sabi rito sa verse 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So walang kasalanan si Juan. Next question. Okay. Next question. Hindi ko papansinin yung paliwanag mo. Ang tinatanong ko, yung nasa John 1 ng Gis Sabi ko, tama ba si Juan na kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos? Sabi mo, tama si Juan. Tanong ko sa'yo, sino ba yung nagsasabing hindi nagkakasala? Ang ROG ba o ang MCGI? Categorical. Ang Biblia ang nagsasabi. Pasagutin niyo yan, George. Pasagutin niyo yan, moderator. Sino yung nagsasabing hindi nagkakasala? Ang ROG ba o MCGI? Moderator times, moderator. Pasagutin niyo. Tanong ni Bro Mario rito kung sino daw ang nagsasabi, MCGI or ROG. Okay? Sagot! Ang tanong niya kung MCGI, RROG, ang sagot ko, wala sa dalawa. Oy, di niya maamin. Nagsasabi naman. Okay, wala sa Mario, next question tayo. Okay, sabi kasi ng Biblia, sabi dito sa unang Juan ng 1 Gis, ang nagsasabing siya'y hindi nagkakasala ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Kaya tinatanong kita, sino ba yung nagsasabing hindi nagkakasala? ROG ba o MCGI? Sumagot ka, categorical, huwag kang tumakbo. Napuputol, moderator eh. Napuputol. Tatakbo na yan, tatakbo na yan. At saka, bumalik ka. Wait lang, Antayin ka moderator ha. namin. Nahilo na si Pastor, bro. Pakisagot, categorical. Ang sagot ko, ang nagsasabi ng katotohanan, wala sa dalawa. Wala sa Pasagutin mo yan, mauuli yan. wala din sa ang nagsasabi ng katotohanan dito ang Biblia. Yan ang sagot ko sa'yo. Okay. Hindi na makasagot. Tapos na rin tayo sa oras, ano? At nakuna tayo sa conclusion.